Yo! What's up mga kalabada? Good afternoon, no? Sir Aga ulit. So, today pag-uusapan naman natin yung message ng isang followers natin. Tinatanong niya kasi kung ano ba daw ang mas maganda sa isang laundry shop. Kung malaki ba or maliit, no? So, humingi siya ng advice. So, etong sasabihin ko based din lang sa experience ko. Depende po kung anong service ang ino-offer nyo. Tulad sa amin, kung makikita yung mamaya, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng store namin. Actually, napakalit lang ng store namin or shop. No, kasi ang kinikater lang naman namin is drop off, pick up, delivery. Wala kaming self-service. No, tsaka ang machine namin tatatlo lang. Enough lang para doon sa mga machine. So, kapag nagtutiklop ka naman, hindi rin naman mahirap kasi wala namang ibang tao doon. No, yung kami lang, tsaka yung staff na nagtitiklop ng mga labada. So, yun, kasi depende yan eh. Kung gusto mong mas malaki, kung mag laundry ka at gusto mo merong self-service, talagang dapat malaki eh. Kasi syempre, merong mga customer na mag-aantay. Syempre, dapat number one yan. Kung may mag-aantay, dapat komportable. No? Habang nag-aantay. Tapos malaking space mo kasi pag nagtiklop yan, pag nagkasabay-sabay, medyo 'di ba? Masisikip kasi kailangan ng ano yan, ng mga lamesa eh. So, kung meron kang self-service, I suggest malaki. Pero kung drop o pick up delivery ka naman, 'di ba? Mas maganda maliit lang. Tsaka mas madaling i-manage yung maliit. Dito sa video na to papakita ko sa inyo yung itsurang shop namin. Tara, samahan niyo. Nasa labas ako ngayon ng shop namin. So, ito yung front view. So, yan. Ito yung ginagamit naming pang-deliver. Yan, anak ko yan. Makulit. Yan, so motor na lang ginagamit namin pang-deliver sa malalapit lang na area. So, yun yung counter area. Tapos, ito yung aming mga machine. Actually, pasara na kami. Hanggang 5 lang kami. Nalinis na yung mga dryer. Nakabukas na yan. Tapos, ongoing yung cleaning ng mga machine. Yun. Sa mga naglo-laundry dyan, may kita habit din na araw-araw nyo siya nililinis. No? Magpaset kayo dun sa mga technician na kilala nyo. Kasi sa amin, pinaset ko to ng mas maikse. Para hindi naman sayang yung kuryente tsaka yung tubig. So, mas maiksing timer for cleaning lang siya talaga, hindi siya pwedeng pang washing ng mga damit. Yan, para maalis lang yung mga residue, yung mga putik na natira. Tsaka yun, mas ma-maintain niya yung cleanliness ng inyong machine. At the same time, mas tatagal, no, yung buhay. Kaya pag piniem yan, hindi masyado madumi. So yun ang gawin nyo, no, linisin nyo rin siya araw-araw before closing, no. Tapos once a week nag-i-in-depth cleaning ako. Yun yung parang na pini-PM ko yung mga machine namin. Since tatlo lang naman siya, madali lang siya. So pansin nyo yung area ng shop namin, napakaliit lang. So hindi mo naman kailangan ng malaki, basta kakasya lang yung ano, yung mga machine mo. So okay na yun, no? Hindi naman kailangan na malaki-malaki yung shop, no, para makapagnegosyo ka. Kasi pag mas malaki yung investment mo, 'di ba? At the same time, mas madali siyang i-manage, no? Yan, kitang-kita mo siya. Yan, ito yung labas. Yan, daanan kami. Kung makikita nyo, marami dumadaan dyan ng mga sasakyan. Yan. Yan, so maganda yung location namin kasi kitang-kita yung signage namin malaki. Yan, wash from home. Yung gas line namin nasa labas. Yan. Yung sinasabi ko sa vlog ko nung una, yung mga basic, no, na dapat alam mo pag magne-negosyo ka. Yan guys, ganun lang kaliit yung shop namin, no. Enough lang siya para magkasya yung tatlong machine. Tapos meron kang enough space para makapagtiklop. Tapos makapaglagay ng mga labahin. Kung medyo marami, pwede mo namang gamitin yung labas, no. Pag kunyari sobrang dami ng labada, pwede kang maglatag ng tarpaulin o kaya paleta. Basta wag lang directly on floor, no, kasi pag nadaanan ng customer, sabihin naman nilalapag sa sahig, no. Syempre damit nila yan eh, dapat pag malasakitan mo kasi nga pinagkatiwala nila sa iyo. Yun. So sana nakatulong yung mga pinakita kong video, saka yung mga suggestion based sa experience namin
bilang may-ari ng laundry shop. So sa mga hindi pa nakakapag-follow, subscribe, please paki-subscribe naman and follow para mas marami pa tayong bidyong magawa, no? So Kulin TV, huwag niyong kalimutan. Maraming salamat.